po tayong lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamainam natin na palakpak, papuri para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Let's give our best clap offering to our God. Purihin Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. Bagong araw, bagong buwan, bagong linggo. Napakasarap po ng parating may bago, no? Diba po? Amen po ba? May babasahin po muna ako, Panginoon, para sa bago tayo mag-awitan. Ito po ay sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5-17. Sabi po dito, no, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Amen? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Purihin ng Panginoon dahil tayo binago na niya. At araw-araw po'y binabago niya tayo. Amen? Amen! Tara, purihin ng Panginoon. Hallelujah! Binabago niya tayo araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, nasa kailanman ang pag-ibig mo ay lagi sa Amen! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, hasta kailanman ang pag-ibig mo ay lagi sa Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga ay ganda. Amen! Kaya't dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, hasta kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Hey! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, hasta kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga ay ganda. Kaya't dapat na ang buhay ko ay laging bago. Hey! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, halwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin mo, Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, halwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, halwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ang nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Good morning! Uy, gulat ako medyo i-regulate po niyo yung ating sounds. Salamat po. Panibagong pagkakataon naman, magkakasama po tayo. O again mga kapatid, wag po niyong kasawaan ito. Kailangan lagi po nating nagagawa. Baka hindi pa po ninyo nababati yung inyong katabi, harap at likod, kaliwat kanan. Painitin muna natin mga palad natin para po sa pagbabatian. At tapos, iabot po nyo sa kanyang katabi. Harap likod, kaliwat kanan. Yan. Praise the Lord, praise the Lord.
Alam niyo po, mga kapatid, ang isa pong ika nga po'y pinaguhugutan ko ng kagalakan ng puso. Makita ko yung mga pamilya na kahilera ng virus. Ang sarap pong tingnan, mga kapatid. So salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo po magkakasama. And of course, bahagi po ng ating pagsasama-sama ay ang pakinig ng salita ng Panginoon. So balik po tayo doon sa ating series on the book of Nehemiah. At particular po ngayon batay sa chapter 5 ay yung ating pag-uusapan. Kaugnay na rin po ito sa ating theme for the year, which is equipping, no? Pagsasanay, paghahanda para sa ika nga po'y magagawa in the kingdom of God. A leader must have integrity and courage to confront. Medyo may may tapang ang dating. Kailangan daw pong leader ay merong integridad at tapang na kumumpronta. Okay po ba yung Tagalog natin? Isalin sa Tagalog? Yan. Maya-maya, lalalim po yan. Okay. Ang isang bagay na masasabi po natin sa pagiging leader ni Nehemiah, siya po ay, sabi, deeply cared for his followers. He was concerned first for the well-being of those who follow him, and he confronts those who would exploit the flock, ika nga. Hindi po niya ito, yung pong ito-tolerate niya, hindi po. Hindi po niya ito-tolerate yung mga makapananakit o magpapahirap sa mga kababayan niya o yung makapipigil sa pagtatayo po muli ng pader kasi yun po yung pinaka-proteksyon ng bayang Jerusalem. He attacked the problems head-on. At yan nga po ang ating pag-usapan. Ang unang bahagi po sa ating pag-aaral, pansinin niyo po mga kapatid, may problema. May problema. At tila baga, seryoso po ang problema ang kinakaharap ni Nehemiah at sa kanyang mga kababayan. Habang sila po nagtatayo ulit ng muog ng pader ng Jerusalem, nako, may naglitawan po mga problema. Mga kapatid, ang problema daw po sa mga problema, hindi sila basta umaalis. Some of us try to ignore them sa pag-aakalang magbabago, maayos din ang sitwasyon. Opo, maaaring nabago nga. Kaya lang, lalo pang lumala. Sasabihin natin sa ating mga problema, go away! At ang sasagot naman po nila sa atin, no way, we are here to stay. Matindi, ano ho? Alam nyo, inihambing po ni Glenn Johnson ang Action International Ministries dito sa ating sa bansa natin sa cancer. Inihambing po niya sa cancer yung mga hindi nare-resolvang problema sa ating mga lugar. They eat away the spiritual soundness of the body of Christ, sabi niya. So, problems must be treated. Dito po sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, noong malaman po ni Nehemiah, at salamat sa Diyos, nalaman niya. Hindi po siya bingi, hindi po siya manhid, kung kaya't nung maraman po niya na may problema, sa verses 6 and 7, hinarap po niya ito, inayos. At salamat sa Lord, meron pong pag-aayos na nangyari. Sa verses 6 and 7. Mga kapatid, sinasabi po na sa anuman daw pong sigalot sa church, the devil remains neutral and supplies ammunition to both sides. Neutral po ang diablo. Pero nagbibigay po siya ng mga armas sa magkabilang panig ng nag-aaway. Naalala ko, nung ako po'y binata pa, na destino ng mga 7 buwan lang naman sa Iriga. Nagsimula po magtayo ng student center doon. Eto ka, mula Iriga, pupunta po kami ng kasunod na bayan ng Bato.
Naalala niyo yung pansit bato? Diyan po ginagawa sa bato. Ngayon, doon po sa parte ng pagbibiyahe namin, papalikong ganoon, yung highway, may tinuro po sa akin yung kasama ko sa pagbibiyahe. Sabi niya, Pastor, isang church po ang nakatuyo dyan dati. Kasi po, may nakitang poste. Sirang poste, lumang-luma ng kahoy, at nag-iisa na lang po siya nakatayo doon sa lote na yon, malapit sa highway. At ang sabi po niya, nag-away-away daw yung mga miyembro ng church na yon, nag-alisan at dinala ang kung ano ang nai-donate nila noong itinatayo yung church building. Yun na lang po ang natira. So siguro hindi na nagka-interest yung nag-donate noon, kaya naiwan. Dito po sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, makakapansin po tayo ng dalawang salita. Ang una po sa verse 1, sabi ng verse 1, Now the men and their wives raised a great outcry against their Jewish brothers. Great outcry. Ang sabi po ng ating diksyonaryo sa outcry, parang walang iniwan po yan sa, sabi, clamor. Yung bang nagsisigawan, naghihiyawan, ibagsak ang rehimeng, etc., etc. Yung po parang rally, protesta, ang problema po dito sa kapwa nila Hudyo. Ang nangyayari sa atin, ganyan din po naman, di ba? At sabi nga po, mga kapatid, yung pong outcry, nakarating po doon sa puntong yon, ang kalagayan dito, dahil po sa pinoproblema nilang matindi. However, pansinin po natin yung ikalawang salita. Nandun naman sa verse 13. Ang sabi po ng verse 13, asa na yun sa verse 13? I also shook out the folds of my robe and said, In this way may God shake out his house and possessions, every man who does not keep this promise. So may such a man be shaken out and emptied. At this the whole assembly said, Amen, and praise the Lord. Wow. Tingnan niyo po, magkasalungat. Dito sa verse 1, sabi po, great outcry. Meron pong hiyawan, meron pong pagpuprotesta. Sa kabilang banda po, sa dulo ng second part of verse 13, nagsigawan po ng Amen, and they praise the Lord. Paano po nangyari ito, mga kapatid? In only a short period of time, ika nga, sa bungad ng ating pinag-uusapan, abay, meron pong pambihirang pangyayari. May tuturing po marahil sa ating lingwahe ngayon. Milagro ito, miracle ito. So tingnan po natin, mga kapatid. Unang outcry. Hindi po ito galing sa labas. Ito po ay sa kapwa nilang mga Hudyo. Lumapit kay Nehemiah, nagsisigawan po, etc., etc. Ito ang kanilang sitwasyon. Hindi po yung galing kina Sambalat, kina Tobias, kina Geshem, yung po mga sumasalungat sa nilalayon ng Hudyo na itayo ulit yung muog ng Jerusalem. It is an outcry against Jewish brothers, sabi. The issue is not protect me. Yung po yung sinasabi sa likod ng pagtatayo ng muog. Kailangan po nilang pangalaga, pagbabantay at pagkasiguruhan. Kundi, ang nangyari po dito, provide for me. Yun na po ang usapan. Yun na po. Habang sila gumagawa ng muog, nako, nagkaroon po ng mga problema. At ang sabi po ng verse 2, mga kapatid, verse 2, sabi po ay, yung some were saying, we and our sons and daughters are numerous. In order for us to eat and stay alive, we must get grain. Kailangan po namin ng trigo. Kailangan namin makakain. At posible po, sa laki ng proyekto nila na itayo muli yung muog ng Jerusalem, every hour spent working on the wall
was an hour not cultivating the fields. Dagdag pa po roon, ayon sa record natin binasa, mga kapatid, a famine had ravaged the land. Verse 3. Meron po na mataas na interest, usury. And the farmers were working on the walls instead of the field. Pero, hindi naman po makakain yung pader. So, nagutom po sila. Pero, mga kapatid, above all else, ang problema, the rich were exploiting the poor. Greed closed the ears to the needy. Yung pagkaganid. Sinamantala po ang kalalagayan ng kanilang kababayan, nagpautang ng mataas ang interest, and so on and so forth. Heto ang nangyari. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Sinasabi sa Psalm 9:12 that the Lord does not forget the cry of the afflicted. Hindi raw po nakakalimutan ng Panginoon ang hinaing ng mga afflicted. Dito po sa kanilang kalagayan, may hoarding, ayon sa verse 3, resulting to inflation. So, katulad ng nangyayari sa atin, the rich gets richer, the poor gets poorer. Wala nang nagbabayad ng tax. Lalo sa foreign monarchy katulad ng Persia na sumasakop sa kanila. Kaya sinasabi po doon sa verse 4, may binanggit na king's tax. Kaya nangyari po, suma total, quote-unquote, pumatol po sila kay Bombay. Kasabihin na po natin yan, ano? Sa kanila noon, in verse 5, in order to leave no more land to till, they were forced to sell their children into slavery. Ganun po katindi ang kanilang naranasan hanggang dumating sa punto, ipinagbibili na po nila ang kanilang mga anak para maging alipin ng iba. Pero sa likod sa kanilang kalooban, sinasabi po nila, maybe with tears in their eyes, we love our kids as much as the rich love theirs. We are willing to work, but life is impossible. We have already lost our homes. Now we are losing our kids. Helpless victims. Pero sa kabuang kapahayagan po ng salita ng Diyos, both in the Old and the New Testaments, meron pong mga pangyayari na ipinapahayag po, tuwiran, na meron tayong Diyos, ayon sa kanyang mga panuntunan nilatag sa Biblia, nagpo-provide for the poor. At yung pong pagkakilala ni Nehemias sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Nehemiah knows about his God na, sabi, hindi indifferent. Walang pakiramdam, walang pakialam. Hindi po ganun ang kanyang Diyos. And equally, si Nehemiah, ganun din po ang pinahayag niyang kalooban sa kalagayan ng kanyang mga kababayan. At ang sabi po ng verse 6, when I heard their outcry and these charges, I was very angry. Nagalit po siya to the max. Meron daw pong nagsasabi na pagkalingkod ka ng Diyos, hindi ka dapat nagagalit. Sinabi po rito, very angry si Nehemiah. Nang malaman po ang kalagayan ng kanyang bayan, sa gitna po ng pagtatayo ng muog. And back in chapter 4, verses 4 and 5, by prayer, ipinahayag po ni Nehemiah ang nararamdaman niya. Si Frankie Schaeffer, anak po ni Francis Schaeffer, ang tinagurian pong modern day prophet ng Diyos.
Nasulat po niya sa kanyang aklat na A Time for Anger, The Myth of Neutrality. Sabi ni Frankie, there are times in which anyone with a thread of moral principle, yung salitang thread ay katiting man lang na moral principle, should be, sabi, profoundly angry, matinding magalit. Sabi niya, we live in such times. Ang kanyang tinutukoy, in particular sa kanilang kalagayan sa Amerika, yung abortion, yung pornography, yung, sabi po, humanism, yung pong rampant crimes, and all other anarchy-provoking acts. Yung bang pagbabaliwala na sa batas. Kung kaya, mga kapatid, should these things make us angry also? I tell you, in the study of the book of Nehemiah, Nehemiah got mad. God's prophets, God's shepherds, God's leaders in their own times, they got mad. May tatanong ko lang po, what is it that makes you angry? Ano yung bagay na nakagagalit sa iyo? Pagka sinagot mo yan, magkakaroon ka ng malalim na kapahayagan ng kung sino ka. At pagkatapos po nun, umaksyon si Nehemiah doon sa kinagagalit niya ng husto. Hindi po siya nanlait ni naman, hindi po siya nag-skandalo. Bago po niya tinipon at kinausap ang nobles and rulers, ayon sa sa verse 7, first part, sabi, I pondered them in my mind. Meaning, he did not lose control of his emotions. At batay po sa tugon niya doon sa provocations ng mga yung mga sumasalungat sa kanya in yung chapter 4 nga po verses 4 and 5. It is safe to assume, mga kapatid, he took his deep emotions immediately to God. To God. Nagsabi siya kay Lord. Nagsumbong siya kay Lord. Yung po ang una niyang ginawa. At alam nyo, one good thing about our God is a sympathetic listener. Our God is a sympathetic listener. Makakadama siya tulad ng nararamdaman mo. At handa siyang makinig sa pwedeng ilabas ng iyong kalooban. He cares to more than we ever could. At sinasabi po ng ating pinagbabatayan, mga kapatid, this is the scriptural, sane, and sensible way to process our righteous anger. Pwede po tayong magalit kung matuwid po ang ating kinagagalit. In other words, bago po umaksyon si Nehemiah tungkol sa kanilang kalagayan, nagpigil siya. Self-control ang idea po sa likod nito. Nung sinabi po na, sabi ng, I pondered them in my mind. Even though his anger was justifiable, hindi po siya at malimit yata sa ating mga karanasan. Yun po kagad ang ating nagiging tugon sa nakagagalit sa atin ng mga kalagayan. But Proverbs 15:1 nagsasabi po sa atin, a gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger. Magbabatuan na tayo ng mga samang mga salita. Pero galing ito sa puso. E ano pong mangyayari? Wala pong kaayusan. Mananatiling problema. Huwag tayong magkakamali na pipindutin yung emoji natin sa ating mga cellphones. Yung bang mukhang galit, yung parang ngiting aso. Huwag po.
tingin po niyo, mga kapatid, kailan nagiging tama ang galit? Ilitanya ko lang, no? Hindi na natin ikangay bibigyan ng paliwanag pa sa isa't isa. Kailan nagiging tama ang galit? Pagka kayo nagagalit, tama ba yung pagkagalit mo? Ito po, ilang mga bagay. When it is for God's glory, not personal slights or gain. Wala kang pakikinabangan doon sa ikinagagalit mo. It is for God's glory. When it is directed against injustice, not people. When it is controlled by the Holy Spirit of God. And when it is not prolonged. Huwag mong patatagalin ang galit mo sa puso mo. It will eat you up. Yan daw po ang ilang mga bagay na nagiging tama ang galit. So, sa kabilang banda naman, sagutin natin yung tanong, kailan ba nagiging mali na ikay magalit? Nako, eto mahaba po litanya rito. Hindi, maikli lang. Ang totoo po, mas maikli doon sa tamang galit, 4 eh. Dito po, lumalabas, parang isa lang eh. It is wrong in all occasions, including jealousy, selfishness, hurt, ego, or pride. And remember this, tungkol sa maling pagkagalit. Wrong anger hurts everyone, but most of all, the person who refuses to forsake it. Makatotohanan po ang pahayag na yan, mga kapatid. At binabalaan tayo ng salita ng Diyos. Mali tayong magalit kung, sabi po ay, it is wrong on all occasions, including jealousy, selfishness, hurt, ego, or pride. And remember, wrong anger hurts everyone, but most of all, the person who refuses to forsake it. At saka niya ngayon kinumpronta sila, ang nobles and rulers of the Jews. So, verse 7, second part. Ulit lang po, before he did that, he first consulted with himself para magkaroon ng pagpipigil sa sarili, and then, and only then, did he confront the nobles and rulers. Yung bang tipong, we will get things under control in order in our own life muna bago komprontahin yung iba. At saka siya ngayon nagbigay ng akusasyon. 3 po, mga kapatid. Ang sunod-sunod na mga talatang verses 7, 8, 9. In summary, sinasabi lang po niya, mga kapatid, you are exacting usury. Sabi sa verse 7. Nagpapatubo kayo, nagpapautang kayo, may malaking tubo. Pangalawa, sabi sa verse 8, you are enslaving fellow Jews. Ikatlo, sabi niya, you are exposing us to the ridicule of unbelievers. Tandaan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, yung ibang mga bansa sa paligid nila, as in our case, hindi po nila may pagmamalaki na nagbabasa sila ng kasulatan. Ang kanilang pong binabasa, yung pag-ugali ng ng piniling bayan ng Diyos, ang Hudyo. So kung ano po ang estilo ng buhay ng mga Hudyo na piniling bayan na kapagkasundo pong ang Diyos sa kanila, yun po ang kanilang pinagbabatayan ng ito ba'y tama, ito ba'y mali. So sabi niya, you are exposing us to the ridicule of unbelievers in verse 9. At sa verses 10 to 11, ipinakikita ang layunin ng confrontation. Kinumpronta niya. Nagayag siya ng kanyang akusasyon laban sa kanila. So dito po, pinapakita that confrontation is not to win argument,
but to cement relationships and heal problems. Notice that Nehemiah used the word please. Sabi po ng verses 10 and 11. Tingnan niyo po, 2 beses na binanggit po yan. Please. Sabi po ay, pagka gumamit daw po tayo ng word na please, kung maaari sana, pakiusap. Katulad kay Nehemiah, he was making it easy to have a healing by his polite but firm attitude. Please, return what you have taken, sabi niya. Mortgaged fields, vineyards, olive groves, and houses. All profits gained from wine and oil. The interest taken, and most importantly, sabi niya, please give them back this very day. Ngayon na. Kasi kita niya, patuloy na naghihirap po ang kanyang kababayan. So kung maaari, please, ngayon na. At ito po, mga kapatid, ang magandang resulta. Sa verses 12 and 13, sabi ng mga kanyang kaharap, dito po sa verse 12, we will give it back. And we, sabi po, we will not demand anything more from them. We will do as you say. Ano po ang pinapakita sa sagot nitong mga nobles and rulers? We, not just one, nor two, na magbabalik, kundi lahat sila. Wow! Pambihira po itong pangyaring ito, mga kapatid. Yung kabuuan na mga nagsamantala sa kanilang mga kababayan, yung nag-usury, yung pong mga nagbentahan ay bumili ng kanilang mga anak-anak para po maglingkod sa kanila, yung pong mga nagpapahiya doon sa pangalan ng kanilang Diyos na ipinagpapakilala na ibang iisang Diyos at wala ng iba, sabi nila, we, not just one or two, kundi lahat po sila. We will give it back. Wala na kaming, ibabalik namin pati yung interest ng aming pinautang sa kanila at lahat-lahat na, wala kaming ititira na kinuha namin mula sa kanila. At para po malubos yung kasiyahan at katiyakan ni Nehemias, matapos niyang mahikayat ang lahat ng nagsamantala sa kanilang mga kababayan, sabi niya, magpatawag tayo ng pari. Tawagin si pastor. Tawagin si pastor. At papangakuin natin sila sa harap ng lingkod ng Diyos. Na yung kanilang pinangako, tutuparin nila. At kung sakali, hindi gagawin ang ayon sa pinangako, meron pong gesture na ginawa si Nehemiah. Sa kanilang ugali po noon, yung kanilang damit, laylayan ng damit, ipapagpag. Papagpag po. Para sa ganoon, paglalarawan, ipapagpag din ni Lord yung dapat ay tanggapin lang pagpapala, biyaya, sa kanilang pagiging masunurin. Guys, the Word of God is clear. Kung naangkin po natin ang kabutihan ng Diyos sa salita pa lang, by His promises, by His words, pinangahawakan na po natin sa pagkilala kung sino siya ayon sa kanyang sinasabi at pagpapakilala sa atin sa kanyang salita. Equally, pinapahig po ng salita ng Diyos sa atin modernong panahon ngayon, mga kapatid. Ano mang sinasabi natin sa ating Diyos, He will take it as is. He will take it as is. Sasabihin natin, makikibargain pa tayo kay Lord ng mga bagay-bagay para lang masabi natin, matapat ako sa iyo, Diyos. At kung sa ating mga kalalagayan, naharap po tayo sa mga sitwasyon na katulad nila, mahigpit na mga kalalagayan, meron pa tayong bibitiw ang pangako, Lord, kapag ka nalagpasan ko ito, maglilingkod na ako sa iyo. Excuse me.
Excuse me. Ngayon, paano po nagawa ito ni Nehemias? Turning the outcry in verse 1 into amen and praise the Lord in verse 13. Anong meron si Nehemiah para mapangyari ito? Verses 14 and up to 19 ang siyang sagot. Nehemiah knew that to change men, he had to win their respect. He was able to turn their outcry of anguish into amen and praise the Lord. At sa kabila man po ng ikangay, merong nasa labas na nagagalit at kinakalaban sila sa kanilang mga pagsisikap na itayo muli yung pader. Mga kapatid, meron naman doon sa loob, sa kanilang hanay, sa kasamahan nila mismo, sa kababayan nila mismo, nagsasamantala sa mga api at aba na ikinagalit niya. Yet, he was able to bring them to a place public confession of their sin and that they were willing to make restitution. In one word, I submit to you, gentlemen and ladies, by the word of God, just in one word, integrity. Nehemiah had integrity. Not raw talent, not positive mental attitude, not a gift of gab. Ang salitang gab ay yung pagiging maboka. Not influential friends, but we say again, one word, integrity. Ano po ba ito? Paano po ba natin makikita ito? Meron ba tayo nito? Bago po yon, ito muna. Sa aklat po na The Day America Told the Truth, based on public opinion surveys with anonymous responses, nagkaroon daw po ng frightening crisis in the history or modern history ng Amerika, frightening crisis of integrity. Ilan sa mga nakita sa survey na yon, 91% of those surveyed admit to lying regularly. Lying regularly. Nagsisinungaling. Sa mga AIDS cases po nilang kinaharap, 1/3 of AIDS carriers have not told their sex partners they have it. Kaya kumalat ng kumalat. At nagtanong sa survey, what are you willing to do for $10 million? Kung kayo bibigyan, kung kayo magkakaroon ng $10 milyong, anong pwede mong gustong gawin? What are you willing to do for $10 million? 1 out of 4 would abandon their families. At halos kapareho na porsyento, they were willing to become prostitutes. And 7% would even willing to kill. Sa kanila yon. Ngayon, nabasa ko po, ito mas tugma sa ating panahon ngayon, medyo ika nga po timely. Sa panahon po ng Dr. Alejandro Roses, Chino Roses yatang tawag pangalan sa kanya noon, sa kanyang column, Roses and Thorns, tungkol sa
1992 elections. Sino bang binoto nating presidente nung panahon yun? Ramos. Nasulat po niya ito. Elections are a must in a democracy. At tayo, demokrasyang bansa. But the elections, they must be meaningful. They must not just be a change of men, but a change in men. Di lang po dapat daw basta magpalit ng tao, kundi yung magpalit ng kung sino yung tao. Ulitin ko lang po, elections are a must in a democracy, but they must be meaningful. They must not just be a change of men, but a change in men. Akma, napapanahon sa ating konteksto. Talking about elections, eto na po. Integrity. What is it? Its primary meaning is wholeness or completeness. It comes from the word integer, which is a whole number, not a fraction. Only secondarily does it mean honest or sincere. Integrity basically means unimpaired condition, wala pong kapintasan. Kumbaga sa mga inihahandog pong mga tupa o kambing sa panahon ng ating lumang tipan, wala pong bagay na anumang, kumbaga dalisay na puti lamang. Sound or complete. Gaano po ba ito kahalaga, mga kapatid? Lalo na sa ating panahon ngayon. And I quote yung pong sinabi ni General Dwight D. Eisenhower, the 34th President of United States of America. Sa isang aklat na siya po ay kinuot, ganito ang sabi niya. In order for a man to be a leader, he must have followers, siyempre. And to have followers, he must have their confidence. Hence, the supreme quality for a leader is unquestionable integrity. Without it, Eisenhower said, no real success is possible, no matter where it is, and halimbawa, nasa section gang or a football field, in an army, or in our life. If man's associates finds him guilty of phoniness, kaplastikan, pagpapanggap, sabi niya, he will fail. Let me share with you 3 marks of integrity. Una po, integrity involves the true fear of God. Sabi po ng verses 14 and 15. Sabi niya, yung out of reverence for God, dito sa aking version. Out of reverence for God. Hayag, kita ng lahat ang integridad ni Nehemias. Sa following verses 15, 16, 18, each of these standards nag-underscore po ng facet of his moral wholeness, yung pagkakabuo ng kanyang moralidad. His fear of the Lord compelled him to focus on the Lord's word and show love to his people. Ikalawa, integrity involves commitment to the task. Dahil ang isip po niya, focus lamang doon sa pagtatayo ulit ng muog. Hindi po siya na-influensya ng anumang bagay na nasa kanyang kapaligiran. Focus lang po siya
doon sa kanyang ginagawa. So much so, na anumang itukso sa kanya, anumang iharap na issue sa kanya, hindi po niya binigyang pansin. Ang pagtatayo ng muog, pinangatawan na po niya. Ang sabi ng verse 16. And yung word na applied, it meant to hold fast. Niyakap na po niya. Todo na to. Ala Nehemias, sasabihin natin, Lord, I only have eyes for you. Naalala niyo yung kantang yan? For I only have eyes. Yan. Okay na po yan. Tingnan po niyo mga kapatid sa linyang ito, ang contrast sa verse 16 ng servant leader at ng mga exploiters. Sabi niya, I applied myself to the work on the wall versus they laid burdens on the people. I did not demand the governor's food allowance versus they took food, money, and property. My servants or associates worked for the people versus they domineered the people. To Nehemiah, there is not found any conflict of interest. Sabi ng mga exploiters, we did not buy any land. Yung mga makasarling politiko, self-righteously sinasabi, we did not steal their land. We took it legally. Whereas ang lesson kay Nehemiah is proper motivation. He teaches us to measure life's activities by the work on the wall. Gawain ng Panginoon una sa Kanya. Hindi naman po siya workaholic, mga kapatid. At pinakikiusap ko pong mabuti sa inyo. Huwag po kayong maging workaholics. Mali po yan. Sa halip, katulad kay Nehemiah, habang nakapokus po yung kanyang pansin doon sa pagtatayo ulit ng muog, hindi po siya naging workaholic. Ang totoo po, nagkaroon siyang plenty of time for worship, contemplation, and time for His people. At ikatlo, integrity involves loving the people. Verses 17 to 19. Pinatunayan po ni Nehemiah na ang leadership ay hindi para sa mga privileged few. Kung hindi sa mga tao na sa kanyang grocery list, ika nga, sa verse 18, nasabi po, ayon lamang doon sa pagkadesenyo. Dahil, sabi nga po, sa kanya wala pong paepal. Ayaw po niya na siya yung makilala pa. Sa kanyang mga guests, dahil sa governor, hindi po para may pagyayabang siya sa kanyang mga bisita, kundi paglingkuran sila. Because servitude was heavy on the people, sabi niya, no favoritism with Nehemiah. No exploiting privileges. Ang sagot niya, back in verse 15, out of the reverence for God, the fear of the Lord. Kaya sabi niya, but I did not do so because of the fear of the Lord. Yes, gentlemen and ladies, because of the fear of the Lord, Nehemiah kept his integrity intact. In whatever we do, therefore, can we have the habit of measuring our acts
by the fear of the Lord? Can we confidently say, I am doing what I am doing now because of the fear of the Lord? Yan po, sumatotal ang sukatan. Anumang kilos natin, anumang balaki natin, anumang pinapangarap natin, sukatin natin sa pagkakaroon ng integridad. Sukatin natin sa banal na pagkatakot sa ating Diyos. Pinagpala po ng Panginoon kanyang mga salita. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts